leaders, i-encourage po natin yung mga under po natin ng mga disciples na mag-prayer meeting din po sila. Pa-follow up po natin yung sa worship nila. Lahat po, kumbaga, tayo po yung magiging spiritual advisor nila. Meron dyan, hawak natin, hindi pa nagpapabaptize. Tayo rin po yung mag-ano sa kanila, magtuturo ng bagay na mag-i-encourage sa kanila. Tayo rin po yung mag-i-encourage sa kanila, magtuturo patungkol sa pagbibigay, sa pagsamba, sa pagbabasa ng Biblia, sa pananalangin. Tayo po yung gagawa niyan. Nang sa gayon, maging magaan po yung trabaho po ng bawat isa sa atin. Okay? So yun po mga kabataan, mahalaga po na tayo po ay nasa prayer meeting. Kaya po, nire-require po namin kayo na pumunta po kayo ng prayer meeting. Alam niyo po, ako po ay nakakita po ng mga nakakita po ako ng mga relihiyon. Alam niyo po yung Iglesia ng Diyos. Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus. Doon po nanggaling si Eli Soriano. Doon po siya nanggaling. Tapos yung mismo pong Iglesia ng Diyos na tinatawag na dating daan. Iglesia ni Cristo, Mormons, Jehovah's Witness, maliban lang po sa Katoliko. Yung nabanggit ko po, yan po ay mga, alam niyo naman po na yan po. Diba po? Pero kahit ganun po, mali po yung paniniwala nila. Alam niyo po, kapag sinabi ng leader na magsisimba sila ng ganito, magsisimba sila. Hindi po absent yan. Hindi po sila absent. Maaga pa po sila sa simbahan nila para magtipon. Yun po yung nakikita ko po sa kanila. At sa ating po kaya, ini-encourage din po natin ang bawat isa na magpupunta po ng bahay-sambahan ng Panginoon tuwing pananambahan. Simula po sa bata po yan, hanggang po sa matanda, nagsisimba po yan sila. Akalain nyo yung maling paniniwala patungkol sa Panginoon Kristo. Pero ang eager nila magsimba. Ang eager po nila, ang excited po nila magsimba. Nakikita ko po yung mga iglesia ng Diyos, diyan po sa phase 9, mga nakaputi po yan. Simula po ang suot po niya, hanggang dito po. Mga po talaga, napaka-modest. Maglalakad po yan sila. Uso po sa kanila paglalakad eh. Kasi pag naglalakad sila, pinapakita nila na sila po ay nagsasakripisyo sa Diyos. Diba po? Ganun din po yung iglesia rin po ni Cristo. Diba? Mga Jehovah's Witness, Mormons dito. Present po yan sa gawain ng Panginoon. Diba po? Hindi po yan yung papakiusapan mo pa, sige na, magsimba ka na. Hindi mo. Pero nakakalungkot po, the reality. Ang tunay na Kristiyano, ang tunay na ligtas, hindi naiisip yan. Hindi po natin naiisip yan. Isasantabi po natin ang Panginoon na ating tagapagligtas, nagligtas sa atin. Nakakalimutan natin na ligtas tayo. Diba? Nakakalimutan natin. Kaya mamaya, yan po yung pag-aaralan din po natin. Last time, we studied about the book of Acts, chapter 6, at itutuloy po natin ngayon. Last time, the title of message is Obedience to the Gospel, and now Obedient in Faith. Obedient is faith. What is that faith? At anong kailangan natin gawin sa ating pananampalataya. Okay? So naka-start na po ba yung ating live? Amen. Magandang gabi po. Mga kabataan, ini-encourage ko po kayo. Kung kayo po yung nanonood dyan sa live stream, malapit ng pong bahay niyo dito. Sana po pumunta po kayo ng bahay-sambahan para po sa ating prayer meeting. Pahalagan po natin ang prayer meeting sapagkat kailangan po natin ng suporta ng pananalangin. Amen po ba? Kailangan po yan kasi mahalaga pong bagay ang pananalangin. Wala pong kapangyarihan ng church kapag wala pong panalangin. Diba? Gusto niyo po ba na bumagsak yung gawain ng Panginoon? Kailangan po natin ang sama-sama, tulong-tulong pagkakaisa sa pananalangin po sa gawain po ng Panginoon. Okay? Tayo po yung mag-start na po, pero bago po yan, hilingin ko po sa bawat isa na ipanalangin po natin ang ating pong mga sarili bago po tayo mag-opening prayer.
Tayo po'y manalangin, dakila namin Diyos, makapangyarihan, Diyos na lumalang ng lahat ng bagay dito sa mundo. Ang Diyos ng Israel, ang Diyos ni Abraham, ni Jacob, at ni Isaac. Ang isang tunay at totoong Diyos na siyang dapat sambahin sa Espiritu at katotohanan. Narito kami, Panginoon, humaharap po sa inyo na kami po'y nagtipon para po sa pananalangin at pagsamba namin sa inyo. Patawad po sa pagkakasala ng aming puso. Patawad po na kung minsan kami po ay napipilitan pa sa paglilingkod namin. Naway, Panginoon, bigyan niyo kami ng maayos na puso. Bigyan niyo po kami ng matubid na kaisipan. Napatayin po namin ang aming mga laman, Panginoon. At tanggalin po namin ang hindi po ninyo kalooban para sa aming buhay. Panginoon, tulungan niyo po kami na magkaroon ng tuluyang pagbabago at paglago sa aming pananampalataya. Gabayan niyo po nawa kami, Panginoon, sa gabing ito, sa aming pong sama-samang pananalangin. Pagkalaw niyo po sa amin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na ito po'y puspusin kami at punuin po kami ng biyaya na nagmumula po sa inyo. Samahan niyo po kami sapagkat sa ganang amin, hindi po namin kayang gawin ang katagumpayan, Panginoon, ng gawain. Nasa inyo po katagumpayan, amin, Ama. Kaya tulungan niyo po kami sa pangyarihan ng banal na Espiritu, kayo po siyang kumilos. Dalangin po namin na anumang gawa ng kaaway ay hindi manaig, Panginoon. Ito po yung sawayin upang hindi po mahadlangan ng iyong gawain. Idapon niyo po mga mananampalataya, Panginoon. Kayo po kumilos sa kanila. Banal na Espiritu na huwag nila tanggahian ang paanyaya na dumalos sa pananambahan sa pananalangin. Ito pong aming papuri, ang aming pagsamba at salamat sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. Tayo po'y tumayong lahat at tayo po'y awit sa Panginoon. At the next awit. Amen. Kantayin po natin, Turn Your Eyes Upon Jesus in page 140 po sa ating hymnal books. 140. Turn Your Eyes Upon Jesus. Yan, kantayin po natin, Turn Your Eyes Upon Jesus. Okay, on the first stanza now, ready, sing. Oh, soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior, and life more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely deep in the light of His glory and grace. To get into life everlasting, we pass and we follow Him there.
Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Amen. Salamat po sa pag-aawitin po natin yan sa Panginoon. At sige po, awitin po natin ang ligaya po ng buhay upang tayo po'y magkamayan at magkamustahan po sa bawat isa. Ligaya po ng buhay kung kilala mo si Kristo. Kung sabihin kung ikaw ay may relasyon kay Kristo, maligaya ang buhay. Amen? Let's sing, ligaya ng buhay. Ligaya ng buhay. Kung kilala mo si Kristo, ligaya ng buhay. Kung siya'y malulubos mo, babaguhin ang iyong buhay. Kung siya ay tatanggap, ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay kapatid. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen. Salamat sa Panginoon sa prayer. Okay po, sige po. Dako po muna tayo sa ating pong mga announcement and magkaroon po tayo ng Bible verse ng kahit ano lang po, tatlo. Bible verse po, Bible sharing po tayo. Okay. Bible verse po. Mas maganda po Bible verse para marami po tayong Bible verse. Alam niyo po yung history ng pag-memorize ng Bible verse. Nung panahon po kasi, wala pong Bible. Wala pong ganyan. So, ang ginagawa po nila, i-memorize po nila yung kada chapter. Yung mga kabataan po, isang chapter po minememorize nila kada araw po. Isang chapter po hindi isang verse. Kaya, kung papansinin mo si Pablo, pag nagsusulat siya, ang dami niyang naisusulat na galing sa mga verse ng Old Testament. Okay? Yung mga nauna pong mananampalataya, nagsulat ng New Testament, nagpo-quote sila na galing po sa Old Testament. Kasi po, pinag-aaralan po talaga nila yung salita po ng Diyos. Mahalaga po kasi sa salita ng Diyos. Amen? Ayan. Kaya yan po yung ating pong kokopyahin. Huwag po natin kokopyahin yung modern Christianity ngayon na kung saan hindi nagbabasa ng Bible at hindi nag-memorize ng verse. Okay? So yan po. Okay, so announcement po muna. This coming Saturday po ay ating pong Lord's Supper. Youth Revival. Youth Revival. At ang alis po natin yan ay 7 a.m. po. Okay, 7 a.m. po. So, hindi po kayo dadating ng 7 a.m. Yan po yung alis po natin. Kaya dapat po medyo maaga po tayo. At magbabaon po kayo mga anak. Magbabaon po kayo kung gusto nyo po magbaon. Pero ang alam ko po, meron po tayo doon pagkain. So mag-almusal na po kayo kasi hindi ko po alam kung may almusal po doon. Kasi ang alam ko, libre po yung tanghalian at yung merienda. Hindi ko alam kung pati yung almusal. Kaya mag-aalmusal na po kayo nang sa gayon po hindi po tayo doon magutom. At magdala rin po kayo ng baon. Okay?
So yan po. Ang suot po natin, syempre po, formal. Paayos po. Kasi pupunta po tayo sa gawain. Okay? So dito po tayo magkikita. Mag-renta po tayo ng jeep. Papunta po doon sa lugar po sa Kamarin para po sa youth revival. Okay? And Lord willing po, bukas baka po may baptism po tayo. May gusto po mag-baptize na 2 pong kabataan. Pag-pray po natin. Okay? At alam niyo naman po kapag may mga ganyang event sa gawain ng Panginoon, talagang matindi ang kaaway. Kaya dapat po sama-sama po tayo nag-pray. Tulungan niyo po ang inyong pastor sa pag-pray. Amen po ba? Tandaan niyo po, hindi ko po gawain ito, gawain po natin ito. Nataon lang po na ako po yung nilagay na pastor at ako po yung nagsasabi po sa inyo na mga dapat gawin. Pero lahat po tayo dito ay manggagawa ng Panginoon. Lahat po tayo ay ligtas. Tama po ba? Kaya lahat po tayo ay magtutulungan po sa gawain po ng Panginoon. Parang sa ano po, nakita na po ba kayo sa McDo ng papatay-patay na trabahador? Di ba po hindi? Lahat po yan kumikilos. May leader sila, may manager sila. Pero lahat po yan kumikilos. Wala pong papatay-patay. Ganyan po yung gawain po ng Panginoon. Amen? Kasi business po ito ng Panginoon. Ibig sabihin, lahat po tayo ay may involvement sa gawain po ng Panginoon. Kaya encourage po, patuloy po tayong dumadalo po ng prayer meeting po natin. At the same time sa ating pong worship service, dadalo po tayo dyan sa mga mahalaga pong gawain po na yan ng Panginoon. Para po sa ikatitibay at ikalalago po ng kanya pong gawain. So, last day po ay nagkaroon po tayo ng Lord's Supper. Okay? Lord's Supper, so ang meaning po ng Lord's Supper ay pag-alala po sa Panginoong Jesucristo. Pag-alala po yan eh. Diba yung baptism, pagkamatay, pagkalibing, pagkabuhay muli. Yung Lord's Supper naman po, bago po si Kristo na mamatay, ilibing at muling mabuhay. Ayan po yan, Lord's Supper. So ibig sabihin po, kailangan na mabuhay po tayo ng may kabanalan. Hindi lamang tuwing Lord's Supper. Every day. Okay? Ito po yung nakakalimutan ng mga mananampalataya. Na sa bawat araw na ginagawa natin, kahit maliit po yan na bagay, dapat nakakapagbigay po tayo ng glory sa Panginoon. Di ba po? Yung ginagawa natin sa bawat araw po, it serves as our worship to the Lord. Nagsisilbi po yung worship sa ating Panginoong Jesucristo. Worship po yan. Okay? Di ba sabi ko nga po sa inyo, pag-iwalayin po natin yung worship tsaka service. Worship tsaka service. Pag Sunday, nag-worship po tayo. Okay? Pag Wednesday, ministeryo po ito ng pananalangin po natin. Kasama po ito sa paglilingkod natin. Yun po yung service. Pero pagdating po ng Sunday, that is worship po. Hindi po yung service. Okay? Pag sinabi po kasing service, may ministeryo kang ginagawa. Alam ba, wala labas, susunod-winning. Yun po yung service. Okay? Pero pag nandito lang naman po sa church, nasa loob, nakaupo ka, nakikinig ka lang, nag-worship lang tayo nun. Okay? Hindi ko naman nilalang ng yung worship. Ibig ko lang sabihin kasi minsan, ang tingin na kasi ngayon ng modern Christianity, pag nagsimba ako, nag-worship, naglingkod na ako sa Panginoon, nag-service na ako sa Panginoon, nag-serve na ako sa Panginoon. Hindi po. Kung titignan po natin sa New Testament, pagkatapos po nila magtipon-tipon ng Sabado, pagdating po ng Lunes, service na po sila hanggang Sabado. Tapos mag-worship po ulit sila ng Sunday. Service na po yan. So, winning, Bible study, house-to-house prayer, cottage Bible study. Ganyan na po yung ginagawa po nila. Public preaching, magpapagaling sila ng may mga karamdaman, ipag-pray nila. Yan po yung ginagawa po. That is service, mga minamahal na kapatid. Kaya nga po, I require you, bawat isa sa atin, magsusoul winning po tayo, magbibigay tayo ng gospel tracts. Kasi yun po yung service po natin. Amen po ba? Amen? Huwag po natin naalisin po yan kasi yan po yung service natin sa ating Panginoon. Okay po? At naway mamaya bigyan tayo ng utterance ng Panginoon to discuss that sa ating pong message. Okay? Ayan. So I encourage din po, leaders, ulitin ko po na i-encourage natin yung mga kabataan na hawak po natin, yung mga leaders, encourage po natin sila na dadalo po sila ng prayer meeting. Amen?
I-encourage po natin na magbibigay po sila sa Panginoon. I-encourage po natin sila na magbabasa sila ng Biblia. I-encourage natin sila na sila po ay mananalangin. Para kapag roll the verse, hindi nila sasabihin na, wala akong Bible verse, Pastor. Okay? Kasi sa devotion naman po nakukuha yung roll verse. Yung verse po natin, yung Bible verse. So now, ngayon po, dadako po tayo sa Bible verse. Okay? Kung sino po yung matatawag, siya po yung mag-share siyempre na kanya pong verse na pinag-aralan mula po sa salita ng Diyos. I believe na nagpaalala po ako ng Sunday na dapat araw-araw po nagbabasa ng Biblia. Amen? So kung wala pong Bible verse, diba? Ano kayong gagawin natin? Papasayarin natin dito sa harapan. Sige, ganun na lang. Pasawin natin, pa-action song natin sa harapan. Okay, sige. Sino po mag-volunteer? Siguro po kahit 3 lang po muna o 4. 3 o 4 po. Naniniwala po ang anak po ng Diyos nagbabasa ng Biblia. Amen? Amen. Pag di kayo nagbabasa ng Biblia, hindi kayo anak ng Diyos. Naniniwala kong anak ng Diyos nananalangin. Kasi anak ako ng Diyos, nananalangin ako, nagbabasa ako ng Biblia. Anak ako ng Diyos at pinagmamalaki ko si Kristo sa aking buhay. Anak ako ng Diyos. Kaya kung hindi ka nagbabasa ng Biblia, hindi ka anak ng Diyos. Baka hanggang ngayon, ang tatay mo pa rin ay si Satanas. Amen? Kaya huwag kayong magreklamo pag natawag kayo sa Bible verse. Okay? Kasi nakikita ko na hindi nyo pa ama ang Diyos. Sige po, sino po mag-volunteer? Tapos doon na lang po siya mag-roll the verse. Sige po, Sister Brina. Mahayang railway. Sabi ko doon ko, nakatayo ako sa likod ng pintuan at tumutok ko. Hindi rin dininuman at aking kinig. Ako'y papasok sa kanyang pangalan para sa kakain. Ay yung verse na to ay yung pagkaintindi ko dito. Yung kagaya sa ating yung kakatok tayo sa mga pintuan para mag-share ng aspect siguro. Ganun po. Tapos kung papasukin tayo sa isang bahay na yan, pwede tayo mag-itulog natin sa kanyang kaligtasan. Ganun ba yun? yung nakatayo sa likod ng pintuan tapos tumutok ko. Nakatayo ako sa likod ng pintuan at tumutok. Kung di rin dininuman ang aking pilig, ako'y papasok sa kanyang tahanan at para sa aking kakain. Yun po ba yung kakain ko ng salita? Hindi lang yung pagkain na kinakain natin araw-araw, kundi yung spiritual na po. Yun po ba yun? Yung ibig sabihin, kasi parang ibig sabihin, maraming ibig sabihin sa ganyan. Minsan yung Panginoon kumakatok sa ating mga puso na tanggapin natin sa bilang sarili sa pagsikas. Kasi kailangan natin siyang tanggapin kung nasa puso natin yung ang ating Panginoon sa Kristo. Makakaiwas na po tayo sa mga kasalanan na hindi karapat-dapat na gawin natin sa ating Panginoon. Amen. Amen. Pumapatungkol po yun sa huling araw, tribulations. Pero ginagamit po yun minsan sa pag-share ng gospel na kumakatok siya. Kasi yung Holy Spirit po kumakatok talaga yung sa puso ng hindi ligtas eh. At kung bubuksan ng tao yung kanyang puso, papasok doon si Kristo at mananahan sa Kanya. Pero pumapatungkol, ang pinakaano po talaga yan, pumapatungkol siya sa tribulations. Na kung saan sa pagdating po ng mga huling araw, ang puso po ng mga tao ay malamig. Wala na pong pakialam sa paglilingkod sa Panginoon. Diba, kumakatok, Laodicean Church po yan. Kasi si Kristo nasa labas na po. May simbahan nga, pero wala naman si Kristo. Nagsisimba nga yung tao na yun, pero pagpasok ng simbahan, wala naman si Kristo sa buhay niya. Yun po yung ibig sabihin po nun. At uso po yan sa panahon natin ngayon. Nandito na po yan sa panahon po natin ngayon. Okay? Kaya yan po, papansinin nyo po yung mga nagsisimba po dito, pansinin nyo po. Parang mga lutang. Diba?
Yan na po yan. Nasa kanila po yung senyales po ng mga taong walang pakialam sa Panginoon. Kaya nga hindi po natin alam kung ligtas talaga sila o hindi. Diba? Sabi nga ng isang pastor sa simbahan, kung 10 man kayo, 5 lang ang ligtas dyan. 5 lang ang ligtas. Kasi pwede natin makabisado yung proseso ng kaligtasan. Diba? Kahit nga yung atheist, pwede niya makabisado yung proseso ng kaligtasan. Diba? Pwede makabisado ng isang tao. Madali lang yung proseso ng kaligtasan eh. Aminin mo makasalanan ka. Una, tanggapin mong si Kristo bilang tagapagligtas. Pagsisihan mo kasalanan mo. Tapos, ang dali lang po. Napakadaling kabisaduhin. Pero ang tanong, sabi ng Romans 10 verse 9, tinanggap ba talaga sa puso? Sabi ng Revelation 3:20, binuksan ba talaga yung puso at pinapasok si Kristo? Kaya nga dito po, baka magugulat po tayo pagdating natin sa langit. Wala po yung iba. Kasi po, kalahati lang daw po talaga yan. Okay? At mas lalo po ngayon, napakahirap po ng labanan po ngayon. Pero mo, magsishare ka ng gospel dyan, tataboy ka. Itataboy ka. Ang hirap po ng labanan po ngayon dito po sa atin, sa lugar natin ngayon. Kilala nila ang Diyos, pero itataboy ka nila. Ayaw nila mapakinggan yung kaligtasan. Ayaw nila na si Kristo yung Panginoon ng kanilang buhay. And even Christians, ayaw nila na ang Panginoon ng kanilang, yung nasusunod sa buhay nila. Di ba? Napapansin ko po yan, di ba? Okay, so yan po. Kung nangyayari po yan sa sarili po natin, sa mga nakikinig po, kung nangyayari po yan sa sarili po ninyo, tanongin niyo yung sarili niyo kung sa Panginoon ka talaga. Okay? Kasi mapalad po kayo, naririnig niyo po yung mga ganitong mensahe directly at hindi kayo binubola, kaysa naman bulahin ko kayo, mapapahama kayo sa impyerno. Okay? Sinasabi ko na po sa inyong katotohanan kasi nakikita ko po sa kilos at sa galaw po ng bawat isa. Nakikita po kasi sa galaw kung ligtas ka talaga o hindi. Okay? Nakikita po yan sa kilos, nakikita po yan sa bunga kung ligtas ka o hindi. Okay? So, we need to be careful. Hindi porket kumakanta ka dito lang yung sinasabi. Hindi porket nagtuturo ka, pupunta ka ng langit. Okay? Maraming, alam niyo po, alam niyo po yung mga bonwats, mga Iglesia ni Cristo. Pag nagturo yan, mas magaling pa sa amin magsasalita. Diba? Mas magagaling pa magturo yan, pero hindi mapupunta ng langit, mapupunta sa impyerno. Amen? Diba? Hindi natin pwedeng ipagmalaki na nagtuturo ako sa mga bata, pupunta ako ng langit. No. Si Nicodemus, matalinong tao. Kabisado ang batas ng Diyos, pero hindi siya pupunta ng langit. Kung hindi niya tinanggap si Kristo bilang tagapagligtas. Tumanda na lang siya, pero hindi pa siya pupunta ng langit. Alam niyo yung batas ng Diyos, pero hindi siya pupunta ng langit. Amen? Sige po yan. Okay? Sige po. Kanino niyo po yung role? Maybe. Mr. Noemi. Sige, kaya na lang. Sa akin po sa Psalms 37, verse 34, wait on the Lord and keep his way, and he shall exalt me to inherit the land. When wicked are cut off, thou shalt see. So ayan, natutunan ko lang po dito is pag yung sinabi ko na wait on the Lord, ibig sabihin po, you are trusting in God's timing po, na kapag sinabi mo kasi nag-wait ka sa Panginoon, involved po dito yung dapat na faithful ka, obedience, at nananatili ka sa pagsunod ng Panginoon. Amen. Even na kahit may circumstances ka na nararanasan sa buhay mo, dapat, dapat nandun ka pa rin sa way niya. Sabi dito, keep his way. Dapat nananatili ka sa kung ano yung ipinag-uutos sa'yo ng Panginoon. Dapat namumuhay ka righteously and kung ano yung kagustuhan ng Panginoon para sa'yo. At sabi dito, he shall exalt thee to inherit the land. And sa tingin ko yung pinutukoy dito ay yung reward o blessing ng Panginoon sa mga taong nananatili sa Kanya at nakikita niyang faithful sa gawain. At sabi dito, when the wicked are cut off, thou shalt see. Ayun. Sinaliwanag dito sa chapter na to, yung
yung mga outcome, yung outcome or yung mangyayari sa mga wicked people, sa mga masyadong nag-enjoy sa mundo at hindi tinanggap ang Panginoon. At ayun, natutunan ko sa verse na to at sa buong chapter dito na dapat mag-remain na faithful tayo sa Panginoon kahit na dumadaan tayo sa mga temptations. Kaya dapat nananatili tayong sumusunod sa Kanya, pinapanatili natin yung utusan ng Panginoon na hindi tayo makikiisa sa gawain ng buhay. Amen. Amen. Hello, Sam. Amen. Praise the Lord. Kanina niyo po ipapasa. Okay, Ma'am Lori. So, ang hindi manatawag po dito sa Sunday po, sa afternoon service po natin. Sa akin po sa Nahum 1 verse 7, the Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and He knoweth them that trust in Him. So, isa sa attribute ng Panginoon ng Diyos ay siya ay mabuti. Kalakip ng kanyang pagiging mabuti ay care din siya magtumata sa lahat ng tao. So, sabi dyan, a stronghold in the day of trouble. Kapag dumarating tayo sa mga pagkakataon na hindi natin maunawaan o pakiramdam natin si Satanas kumikilos sa buhay natin, o yung may mga pagkakataon na binibigay ang Diyos na pagsubok sa atin, maaasahan natin na yung Diyos lagi siya nandiyan tutulong sa atin. Siya yung pwede nating kapitan na para bang isang puno na kapag ikaw ay nalulunod sa isang tubigan na pwede mo siyang kapitan. At sabi dyan, alam ng Diyos kung sino yung mga nagtitiwala sa Kanya. So kung sinabi yung nagtitiwala sa Kanya, malakit dyan yung may pananampalataya, Amen. yung gumagawa sa mga utos niya. Amen. Hindi lang pa sa sinasabi na may tiwala ako sa Diyos, na naniniwala ako sa Diyos, hindi yung matapat na naglilingkod, Right. matapat na naghihintay, at matapat na kumikilos sa mga pinagkatiwala niya sa atin sa gawain ng Panginoon, sa araw-araw na pamumuhay, at sa anumang pagkakataon na binigay ng Panginoon sa atin. Sabi dyan, He knoweth them, alam ng Diyos kung sino-sino yan, kung sino-sino tayong mga nagtitiwala sa Kanya. At alam din ng Diyos kung sino yung mga hindi tapat sa Kanya sa mga pagkakataon, sa mga pagkakataon na nasa mundo, nasa kamunduhan, at tanggapin na natin na may mga pagkakataon na kung wala tayo sa gawain ng Panginoon, sa kalooban pala ng Panginoon, huwag natin asahan na yung pagpapala or pagkilos ng Panginoon kasi maybe paraan din yan ng Panginoon para matutupan. Amen. Amen. Salamat po sa Bible sharing, mga verse. Purihin po ang Panginoon. Lagi po natin tatandaan yung mga aral po na yan sapagkat yan po yung magtuturo po sa atin patungkol po sa mas malalim po patungkol sa Panginoon Kristo at sa mga plano niya po para sa atin. Amen? Lagi niyo po tatandaan na susunod po tayo lagi sa utos po ng Panginoon. Kasi makikita niyo rin po sa Old Testament, napakarami pong hindi sumunod sa Panginoong Kristo. Sa Diyos. Hindi sila sumunod sa Diyos and yung buhay po nila ay hindi naging maayos. Hindi po naging maganda po ang katapusan po ng kanilang buhay. Kaya tayo po, nalalaman na po natin yung mga tama dapat gawin, dapat sumunod na po tayo. Huwag na natin patigisin yung ulo natin. Alam niyo po, si Segad, sakit ng ulo niya sa Israelita. Ang sakit po ng ulo niya. Kaya nga binuo niya yung church. Yung Israelite po, hindi po yan church. Yan po yung piniling nasyon ng Panginoon, yung Israel. Ngayon, ibinigay niya po yung pamamahala ng pagbabahagi ng Ebanghelyo sa buong sanlibutan. Tinayo niya po yung church. Bakit? Hindi niya po maasahan yung Israel ang titigas po ng ulo. Napakatigas po. Kaya sana po, hindi tayo Israelita, dapat hindi matigas ulo natin. Hudyo, po tayo, hintil. Okay? Hindi po tayo Hudyo, hintil po tayo. Kaya dapat yung puso natin malambot, yung isipan natin ay mababa, dapat masumunod tayo sa Panginoon Kristo. Amen? Okay, yan po. Huwag na natin patigasin yung ulo natin, nasa huling araw na tayo. Huwag na tayo magmatigas sa Panginoon. Diba?
Kasi tandaan nyo, kahit sa langit tayo pupunta, pag matigas ang ulo natin dito sa lupa, aanihin natin yan. Kahit malapit na yung rapture, aanihin pa rin natin yan. Okay? So, makinig kayo ng mabuti sa pastor nyo. Dahil sinasabi natin ang katotohanan mula sa salita ng Diyos. Amen po? Okay, so tayo po'y magpatuloy mga kapatid. Ayan, tayo po ay magbibigayan po sa Panginoon bago po sa ating general prayer. Luke 6:38, give and it shall be given unto you. Good measure, pressed down and shaken together, and running over shall men give into your bosom. For with the same measure that you meet withal, it shall be measured to you again. So bago po tayo mag-pray, mga kapatid, nakabili na po tayo ng 53 meters na insulation, heat insulation. Okay, so that is 1,100 yung naipon po natin sa sacrificial giving. Amen? So yan, kaya patuloy po tayo mag-iipon. Sa sacrificial giving po muli tayo, nakalimutan po natin ng Sunday, pasensya na po. Okay, so mag-sacrificial giving po ulit tayo ngayon para po sa susunod makabili tayo hanggang makumpleto po natin ito. Okay? So hindi lang po insulation yung kailangan natin, may iba pa po yan, mga pako, pangkabit, and kailangan pa rin yata nung yung net na para po mas matibay siya at hindi po siya mabakbak. So, and kailangan din po natin ng labor po sa maggagawa. So, hindi lang po yun yung gastos. Kaya, pag-pray po natin at pagtulungan po natin ito mga minamahal na kapatid para po bago po dumating ang summer, ay okay na po. Hindi na po tayo masyadong may initan. Amen po? Kasi pag nagkisame po tayo, mas mahal po. So, pansamantala lang po yun yung heat insulation. At least po, mas mura. At kung sakali man po na ikikisame, pwede naman yun, manatili na siya doon. Tapos lalagyan na lang po ng kisame para mawala po talaga yung init. Okay? So, di po, pag-pray po natin ang ating pong giving sa gabi ito. And at the same time, yung sacrificial giving, iiwalay po natin, lalagay po natin dito po sa bag po na ito. Let us pray, dakilang Diyos, makapangyarihan at pagpaala sa lahat. Nilapit po namin, Panginoon, ang pagbibigay namin sa gabi ito. Pagpalain niyo po ito, Panginoon, at maging mabangong alay po ito sa inyong pong harapan. Pagpalain niyo po katapatan ng bawat isa, Panginoon. Naway kayo po siya magpala sa mga hanap buhay at negosyo ng bawat isa sa mga mag-aaral. Kayo po magpapala sa kanila. Palalaguin niyo po, Panginoon. Sa gayon, sila po ay, Panginoon, ay magpatuloy na magbibigay sa gawain po ninyo. Salamat po sa pagkakataon kami magbibigay sa pangalan ni Jesus. Amen. So God bless po sa ating giving, mga kapatid. Dito po yung sa sacrificial giving. Pakinggan na po, God bless. Hello, so tayo po'y mag-ikot po para po manalangin. Ikot po tayo.
Ito yung mga prayer natin. Pray for Israel, peace and salvation ng mga Hudyo. Okay, pag-pray po natin ang Israel ngayon. Tuloy-tuloy po yung giyera po sa kanila. Ano po? Tuloy-tuloy po nakikita ko lang po minsan sa ano po, sa YouTube ko. Okay, pati yung Pilipinas po ay ang gulo na po ng Pilipinas. Okay, baka mamaya magkaroon ng civil war. Okay. At mahirap po yan pag nagka-civil war, gutom at ano naman yan. Mas tataas po yung bilihin. Kaya nagkaganyan po. Kaya pag-pray po natin. Okay. At hindi po, ang dumi po kasi ng politika sa atin kasi dahil po sa sa corruption. Kaya alam niyo po, pag nagsalita yung isa, akala mo totoo. Pag nagsalita rin yung isa, akala mo totoo. Kasi pareha sila may pinaglalaban eh. Kaya yun po. Pag-pray po natin ang bansa ng Pilipinas. At sa Panginoon lang po talaga tayo umasa. Okay? Kaya nga po, huwag na tayong manghihina pa. Pinagdaraanan natin ngayon, magising na tayo. Diba? Minsan kasi ang tao hinihintay yung bagyo eh. Parang ano po, di ba sabi po ng Panginoon? Parang alam niyo po yung, naalala niyo po yung kwento po ng Noah. Ayaw nilang maniwala kay Noah eh. Nagugunawin ng Panginoon yung mundo eh. Ayaw nilang maniwala. O dumating yung ulan, dumating yung bagyo. Wala na silang nagawa. Gusto nilang pumasok sa arko, hindi na pwede. Pag binuksan ni Noah yung arko, lulubog yung arko, papasukan ng tubig yun. Hindi naman masama si Noah eh. Kaya yung design po kasi nun, yung pinto nasa baba. Pag binuksan yun, lulubog din sila. Papasok yung tubig. Okay? Kaya po yung mga anak na po tayo. Magseryoso na po tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon. Hinihintay na lang po natin yung rapture anytime. And pagpapatayo po ng third temple. Okay? Third temple. Bago po maitayo yan, rapture na po. Okay? Pinopondohan na po na yun, 400 million po yung halaga. 400 billion po ng third temple. Tama ba? Dollars po. Sinusuportahan na po yan ni Donald Trump. Okay, nakita ko lang po sa YouTube yung balita. Okay, so papalapit na po talaga. Pinaplano na po nila. At pinagpaplanuhan na po nila kung paano itatayo doon po sa mosque ng Muslim. Di ba yung may gold po na may gold na pabilog gold cup? So pinagpaplanuhan na po nila yan. So pag-pray po natin na papalapit na po talaga mga kapatid. So pray, keep on praying and keep on maging faithful na po tayo. Mas lalo tayo maging faithful sa ating pong Panginoon. Let us pray for our world missions, okay, all over the world, and yung ating faith promise, reminder po, maging faithful po tayo sa faith promise. This coming Sunday, ibigay po natin yung ating faith promise offering sa Panginoon. So papasok na naman po tayo ng December na po, December 1 na po sa Sunday. So panibagong faith promise na po ulit yun, month of December na, okay? Ayan. At pasalamatan din natin sa Panginoon yung mga faithful na mga partners po. Faithful partners po natin na tumutulong po dito sa gawain ng Panginoon. Kaya nakakapag-operate po tayo, electricity. Ayan. Yung rent po nabayaran na po natin. Yung kararating lang po ng bill, kahapon po yata yun, nasa 1,100 po. Okay? 1,100 pesos po. Okay? Pag-pray po natin yan. Hindi ko pa po bayad. Kaya pag-pray po natin yung ating pong pambayad po ng kuryente. Tapos yung jeep din po para po sa revival po sa Sabado. Pag-pray din po natin. Okay? So bukas po, possibly may baptism po and may discipleship class po dun sa bukid para po sa mga taga dun po sa bukid.
Okay? May discipleship class din po sila doon. Kaya pag-pray po natin. Yung Bible school po, pinag-pray ko pa ang kalooban ng Panginoon. Lord willing, next week na po. Ano bang mas prefer nyo? Lunes, Martes, o Thursday, Friday? Ano bang mas prefer natin yan? Lunes, Martes, Thursday, Friday. Okay, so pag-pray natin yan. Alright, and church lot and building, ipag-pray natin sa Panginoon. Hiningin po natin ito sa Panginoon. Ngayong week po, papadala na po ako ng letter sa may-ari. Kasi sinanong ko siya kung umuwi siya dito, hindi daw po siya uuwi. Tsaka, ayan po, hindi ko pa po siya mapuntahan eh. Nabibisi po eh. Kaya susulatan ko na lang siya. Gagawa po tayong document, sulat sa kanya na pinag-pray natin itong lugar na ito. At kung papayag sa condition na uhulugan po natin ito. Amen? Kaya kung sakaling dumating yun, pag-pray natin na may ibigay yung Panginoon na siyang tutulong sa atin para mabili natin itong lugar na to. Amen po? Yan, lapit natin sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Sana ibigay ito sa atin kasi nasa huling araw naman na tayo, di ba? Iregalo na sa atin ng Panginoon para mas magamit po natin sa sa evangelism. At may pinag-pray din po ako na na pagpalain pa po tayo ng Panginoon para po makakuha po tayo ng mga full-time na mga manggagawa na kung saan ay bibigyan natin sila ng sahod talaga para dito na po magtatrabaho sa gawain ng Panginoon. Pinag-pray ko po yan sa Panginoon matagal na po para po yung may mga puso na mag-full-time sa gawain ng Panginoon, matumbasan natin kasi biblical po yan. Okay? Sa Old Testament po, kung nagpapakain po sa kanila yung 11 tribes. Tapos yung Levite, sila po yung nagtuturo. Sa panahon po natin church po yung nagsisimbolo po ng Levite na nagtuturo po. Okay, yung pastor, yung mga manggagawa, yan po yan. Mga teachers, yan po yan. And yung magsusupply po sa kanila, yung the rest of the members of the family ng church. Okay, so, pero ngayon, nakikita po natin, hindi pa po natin kaya sa ngayon. Kasi, yung bilang po natin, kakaunti pa lang po talaga. Kaya, pag-pray natin, na pagkilos ng Panginoon. Hindi natin alam kung pagkilos niya, papadamihin tayo, o kung tingnan natin, kasi hilingin natin sa Panginoon. Yan po yung prayer ko po ngayon sa Panginoon. Kasi po kailangan natin ng mga preachers, ng mga full-time para po sa gawain ng Panginoon. So, kailangan natin yan, hindi para maging magaan ang trabaho ni Pastor. Bagkus, ang dami pong kaluluwang dapat po maligtas dito po sa lugar natin. Ang dami pa po nating hindi naaabot. Okay? Kung maubos man natin dito sa Bagong Silang, sa phase 10, Bagong Silang, meron pang, meron pang phase 9. Okay? Meron pang phase 7, may phase 8 pa. May phase 4 na hindi po nalilibot. Okay? Dito lang po sa atin, hindi pa po natin na nalilibot itong lugar na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Hindi pa natin na kahanugad talaga yung mga kasulok-sulukan. Kaya po yan, pag-pray po natin sa Panginoon. Yan po yung prayer ko po sa Panginoon na pagpalain ng iyong lingkod kasi desire ng puso ko na ayun po, yung mga may desire na mag full-time preachers, soul winners, teachers, dito na po. Diba? Yung mga malalaking church po ng Baptist, may mga sahod po yung mga yan, yung mga preachers po yan, mga staff. Kaya wala pong ibang ginagawa yan, kundi yung gawain talaga ng Panginoon. Okay? Kaya yun, pag-pray po natin yun sa Panginoon. No? Okay. Evangelism program, Good News Class, Children Ministry. Sa biyaya ng Panginoon, patuloy po ito. At patuloy natin ipanalangin. Ayan, sa GK Bukid, sa Badyaw. Pag-pray natin provision ng pagkain. At makaakay sila sa gawain ng Panginoon, maalagaan at maglingkod sila. Pag-pray din natin yung soul winning natin every Wednesday. So, ma-adjust po ito sa ngayon lang kasi wala po kayong pasok ng mga estudyante ng Thursday at Friday. Kaya ilalagay po natin ng Friday para naman maging kaagkaanan sa inyo. Okay? Para hindi sagabal. Dapat ngayong Wednesday, di ba? Kasama kayo sa soul winning.
So, in-adjust po natin ng Friday. Kaya sa Friday po, sasama po kayo lahat sa ating soul winning. Okay, that is 2:30 po nandito tayo kasi meron pa po tayong prayer po niyan, devotion and training bago po tayo lumabas. Okay, kasi may kasama po tayo mga bago. Sasama po natin sila. Okay? Pero sa susunod po na Wednesday, babalik po natin Wednesday na po ulit. Okay? May pang umaga, may pang hapon. Okay, sasamahan ko po kayo sa soul winning. Kailangan po ninyo matuto sa soul winning. Okay? So that is our great commission assignment, and I encourage every leaders to soul just one soul every day. Okay? Noong Monday may na-soul win po ako, Tuesday may na-soul win ako, ngayon may na-soul win ako, bukas magsa-soul win ulit, and Friday magsa-soul win ulit. Okay? So that is my goal. Okay, that is my goal. Kasi nag-iipon tayo ng reward sa langit, di ba? Okay, may matatanggap tayo din sa langit. Amen? Yung taong ligtas niya ng goal niya. Di ba? Napapaglingkuran yung Diyos at the same time, may matatanggap siyang reward doon sa langit. Okay? Yan yung aim ng isang taong ligtas. That is the obedience to the faith. Ay, mamaya, yun po yung pag-aaralan natin. Okay, be soul winning. Bible study po natin and online, praise God, at napupuntahan po natin yan sa online po natin, pero po, okay, patuloy natin sa pag-pray. Kala Nanay Renilla, Danya family, kanina doon po kami galing. Kala Giselle at kala Jelay, tapos na po yan. Sinesend ko po sa GC yung schedule po, araw-araw po yan. Okay, so, and natadagdagan po sa biyaya po ng ating Panginoon. And then yung mga cottage prayer po natin, ayan po, nandyan din po. At sa mga bahay-bahay po yan, makapanalangin po tayo. And pag-pray po natin yung mga nawala sa gawain ng Panginoon. Lord willing, sila po ay makabalik. At sana totoo silang ligtas. Para kung sakali man na nawala sila, ay pupunta pa rin sila ng langit. Pero mas maganda po na magagamit sila sa gawain po ng Panginoon. Diba? Amen? Ayan. So, yung revival, pag-pray natin yung registration fee. Ay, wala pala. Yung pamasahe po pala, 1,000 po yung sa jeep. Sa Saturday na po yan. Okay, praise God for our Lord's Supper. Salamat sa Panginoon at blessing kasi yung upas na binili natin. Mura lang, 31/4. Mura lang. Nung nakaraan, nung binili natin, ano yata yun? Sa 200, isang kilo. Yung mahal po. Kaya blessing ngayon, nakamura po tayo. And Thanksgiving po natin ay potluck po yan. December 22. Okay? So, may service po sa umaga. Tapos sa hapon po, yan po yung ating pong or gagawin na lang po natin no, para makapag-prepare po kayo ng hapon na lang po. Remind nyo po ako, hapon na lang po yung December 22. Para makapag-prepare po kasi potluck eh. Ibig sabihin, magluluto po tayo ng ulam, dadalhin po dito kasi salo-salo po tayo sa pagkain. Amen po? Potluck po natin yan. Para makapag-prepare po. At, ayan, hindi po yan sasagasa po sa kung may mga ano po kayo. May mga reunions po kayo. Kasi 24, 25, di ba dyan pumapasok yung reunions eh. Yung Pasko na po. Hindi po yan sasagasa. Okay, and may exchange gift din po tayo nun and gagawa rin po tayo ng program niyan sa araw po na yan. Okay? At Vision Night, December 29. Okay? Lahat po ng mga leaders, i-encourage ko kayo, pupunta po tayo dyan December 29. At kung gusto nyo rin po mag-join, ang bawat isa sa December 29, that is Vision Night prayer po para sa gawain ng Panginoon, para pong prayer vigil, pero about po yan sa mga plano po sa gawain po ng Panginoon 2025. Okay? At magpapagawa pala ako sa inyo solo yung parang lang sa Canva, yung Strive 2025. Okay, yung tema na Philippians 1:27. Strive in 2025.
Okay, yun yung tema natin. Taong 2025. Pero hindi yun yung tema ng anniversary. Hindi pa po yun. Ano lang po yun sa buong taon lang po yun. Okay, kasi every month magbabago po yung striving in the gospel. Mga ganun po bagay. Okay? So, yan. Yan, paggawa ko ng bunso para i-flash na natin para preparation na ng ano natin sa January. Okay, yan. Salamat. And, pag-pray na natin kung ano ba ng Panginoon na magkaroon tayo ng World Missions Conference. And sa June, ayan, ini-encourage ko po na lahat ng youth ay mag-iipon na po sa Youth Conference 2025. Okay? Youth Conference 2025 sa Santa Rosa, Laguna. Napuntahan ko po yung church nila, ang ganda po. At may mga kwarto po. Kaya talagang makakapag-relax po kayo doon mga kabataan. Ayan, mag-ipon po tayo lahat. Punta po tayo doon. Siguro po isang jeep po ulit tayo. Okay? So mag-ipon po tayo. Ayan. Expenses po natin, rent, electricity, water, food, at iba po. And signage. Yung isa pong signage, hindi pa po natin na ilalagay. Siguro po sa susunod lang po yun. Unahin po natin yung insulation. Heat insulation na maikabit. And blessing po, may mga speakers po at amplifier na binigay si Jen. Ang kulang na lang po ay mga wires at mixer. Ayan, mixer. Kung may mixer po kayo na hindi ginagamit, pwede nyo pong i-donate sa gawain po ng Panginoon. Para po ma-install na natin yung mga speakers, lalagay po yan dyan sa taso. Para talagang walang matutulog, di ba? Talagang yung sounds natin ay maayos. So kahit malakihin to, dinig po talaga yung ating ano po. 4 po yan na malalaking speakers. Bukod pa po ito. Okay. Ayan, pag-pray po natin. Mixer na lang po kulang, tsaka yung mga kable po. Okay? And yung mga gatherings po natin, prayer meeting, prayer vigil, sa December po. Kailan po yung prayer vigil natin? Alam po, first Friday yan. Pwede po pakilipat. At pakisulat na ba dyan yung prayer vigil natin para hindi na makalimutan. December 6 ang ating prayer vigil. So wala pong prayer meeting yan. Kasi i-adjust po natin ang December 6. December 6 po. Wala pong ano yan prayer meeting. I-adjust po natin ang December 6. Mag-a-adjust po tayo. Para dyan na po yung ano po natin, no? Na hindi na rin po makaano sa atin. Makasagabal po. Okay. Ayan, December 6. Ayan, worship service, pag-pray natin sa Sunday. Hanggang afternoon po yan. Sunday school natin, discipleship and fellowship. At spiritual growth, pag-pray natin ng church, spiritual maturity. At pag-pray natin na matagdagan pa ang mga manggagawa ng Panginoon, preachers, sa orchestra, sa choir, sa teachers, and yung other ministry natin, music, and paglilinis ng bahay-sambahan, that is our other ministries, and taga-sundo, inviting, I encourage you na mag-invite tayo ng bisita every Sunday. Amen. Mag-invite tayo ng bisita every Sunday. Yung mga nasusolve natin, pwede natin silang i-invite sa gawain ng Panginoon. Every Sunday, makapagsimba sila. Amen? Para mas makilala nila si Kristo sa kanilang buhay. That is the purpose of church gathering. And pag-pray natin ang ating bansa, pag-pray natin din ang ating community. Okay? Ayan. At kahit dito, alam niyo po, kahit dito sa lugar natin ay matitigas ang mga puso nila pagdating sa gospel. Pero pag pumahayo naman tayo sa ibang lugar, di ba, naikinig sila ng salita ng Diyos. Okay, kaya, ayun po. Ganun po siguro talaga, no? Ganun nakikita ko rin sa ibang church. Yung mga kapitbahay, hindi ma-invite. Pero yung mga malalayo, yung pupunta ng Ganun siguro talaga yung,
So, yung mga malalapit sila yung mga naglilibak sa gawain ng Panginoon. Okay. So, yan. Siguro yan yung ministry ni Satanas, no? Siguro parang halimbawa, pag yung SM nagtayo ng SM, tatayo si Robinsons eh. Siguro ganun din yung strategy ni Satan. Pag nagtayo ng church, yung mga paligid yan, i-disciple niya. Ayun, isip pa niya. Siguro ganun talaga. Pansin ko lang, kasi hindi naman natin alam yung ginagawa ng kaaway, pero makikita naman natin sa nangyayari. Okay. So yun po siguro. Ginaya nila yung strategy ni Robinsons. Okay. Ayan. So pray po tayo. Okay. Siguro po ang mag-pray. Sino nag-pray nakaraan? Okay. Siguro po pray si Ate Noemi. Si Sister Mirna. Ay si muna? Si Ma'am Nori. Hindi ka nakaraan. Hindi ka naka-pray nakaraan. Ate Noemi, Sister Ma'am Nori, Brother Lex, tapos ako na po ang magtatapos. Okay? So, sa prayer po nila, kung meron man pong hindi mabanggit at binigay po sa inyo ng Panginoon, isama niyo na po sa prayer. Okay? Habang nagpo-pray kami, isama niyo na po sa prayer kasi binigay po yan ng Holy Spirit para ibigkasin po natin, ipag-pray po natin. Okay po? Okay, so, ayan po, walang matutulog po. Kasi galit po ang Diyos sa natutulog po na nag-pray. Okay. Galit po niya ang Diyos po. Let us pray po. Pray. Maraming Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Pinagpuri ka po namin, pinapasalamatan sa araw na ito, Panginoon. Tayo po kami, Panginoon, na makapunta sa iyong gawain. Maraming salamat din po, Panginoon, sa natapos po na gawain sa pagsusoli. Nawa, Panginoon, na ang mga kabataan, Panginoon, at ang iyong mga mananampalataya ay ikaw po ang siyang mag-reward sa kanila, sa mga nagbigay po ng time, Panginoon, na mga pag-soli. Dalangin din po namin, Panginoon, lahat po ng mga nasawin po namin, nawa, Panginoon, na kumilos ka po sa kanilang buhay, na totoong tinanggap ka po nila, Panginoon, sa kanilang puso, Panginoon, at totoong nanampalataya sa inyo, Panginoon. Dalangin ko rin po, Panginoon, na iusin niyo po ang bawat members, Panginoon, ng LFCBC na magkaroon po ng burden sa kanilang puso na mag-share din po ng gospel sa ibang tao. Tulungan niyo po sila, Panginoon, na bigyan ng karunungan, ng kalakasan ng loob. Sa gayon ay may bahagi nila ang iyong salita, Panginoon, sa kanilang kamag-anak, sa kanilang kaibigan, sa kanilang katrabaho, at sa kanilang mga kapitbahay. At nawa, Panginoon, na ang bawat isa po sa amin ay makiisa sa gawain ito sa sarili, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, sa gawain po namin ngayon sa prayer meeting. Nawa, Panginoon, na ikaw rin po ang siyang kumilos, ang banal na Espiritu po nawa ang bumabalik sa amin sa gawain dito. Nawa, Panginoon, na kilusin niyo po. Nawa, Panginoon, nagabayan niyo po ang magsasalita po sa harapan. Nawa, Panginoon, ang message, Panginoon, ay tumanig po sa aming pamumuhay, Panginoon. At sa gayon ay mai-apply po namin sa aming at pang-araw-araw na gawain, Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, ang mga members, Panginoon, na hindi po nakapunta dito. Mga Panginoon, na patuloy po silang paalalahan ng Panginoon na ang pananalangin, ang pagtitipon, Panginoon, para sa panalangin ay mahalagang gawain, Panginoon, upang mapatibay ang pananampalataya at pagsasamahan, Panginoon, para sa iyong gawain. At nawa, Panginoon, na ikaw rin po ang siyang magbigay, Panginoon, at magbigay po ay mag-provide, Panginoon, sa mga needs po, Panginoon, para sa bahay sa bahay, Panginoon, sa mga pambayad po ng bills, sa pagkain, Panginoon, sa mga pagtutulong po sa bata. Nalalaman po namin, Panginoon, na hindi po namin ito kaya i-provide kung wala po kayo, Panginoon. Pero hindi po kami ng tulong, Panginoon, na ikaw po ang siyang magbigay nito. At nawa, Panginoon, na ang bawat isa po sa amin ay makisa rin po sa mga gawain ito, sa pagtutulong sa mga bata, sa Bible study, at sa music ministry, Panginoon, at sa iba pa po gawain, Panginoon. Ikaw po ang siyang magpalago sa bawat isa
at magpalago, Panginoon, sa ministry, Panginoon, na ipinagkatiwala ninyo sa amin. At dalangin din po namin, Panginoon, na ang bawat family po namin, nawa, Panginoon, ay papatibay po namin ang aming pananampalataya sa loob ng tahanan. Sa gayon ay meron pong kapayapaan, Panginoon. At nawa, Panginoon, na hindi po mawala ang pagsasama-sama, Panginoon, na pananalangin at pagdedevotion at pagkakasama. Sa gayon, Panginoon, ay lagi po kami may gabay, Panginoon, ng iyong salita na hindi po natitempt, Panginoon, sa galaw ng mundo, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ito po ang siyang mag-ingat po sa mga gawain po namin kapag Sunday, Panginoon, simula umaga hanggang sa gabi, Panginoon. Nawa, Panginoon, ikaw po ang siyang kumilos. Ganito din, Panginoon, sa mga bagong mananampalataya, Panginoon, na nagsisimba po dito. Nawa, Panginoon, ay paitinin niyo po sa kanila ang tunay na pagsamba, Panginoon, ang tunay na pagsunod, Panginoon, ay yung pananatili, Panginoon, sa commandments ng Panginoon, na dapat mamuhay kami ng matapat, Panginoon, na hindi pinagsasabay ang kasalanan at ang pagpupuri sa iyo, Panginoon, at pagsunod sa iyo. Nawa, Panginoon, na gabayan niyo po kami, lahat po ng mga members na nandito, lagi niyo po kami turuan at i-correct, Panginoon, sa tuwing kami po ay nagkakamali. Ito lamang po ang aming sabat panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Bilang Diyos, aming mga kapatid sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa gabi na ito, Panginoon, na kami sama-sama po ng mga panalangin, Panginoon. Salamat po sa katapatan mo, Panginoon, sa pagiging at biyaya, Panginoon, namin kaya basahin mo namin papapantayin, Panginoon. Salamat, Panginoon, kahit hindi kami karapat-dapat, Panginoon, sa mga pagpapalang pinagkakalaw ng Panginoon. Nariyan ka palagi tapat, Panginoon, na nagmamahal, Panginoon, at nagbibigay, Panginoon, ng aming mga pangangailangan. Matawad sa kagamunan ng aming isipan, sa mga bagay na alam namin tama, pero hindi namin ginagawa, at sa karumihan, Panginoon, na meron kami ikaw siyang pumilos sa puso at isip ng bawat isa. Kailangan ko po, Panginoon, na ang bawat members, Panginoon, na iyong gawain dito sa Christian, Panginoon, sa mas gagawin ng Christian Baptist, Panginoon, ay mas mag-eager ka, Panginoon, magkaroon ka ng eagerness, Panginoon, na mahalin ang gawain mo, Panginoon, pahalagaan ang gawain mo, pinagkatiwala mo, Panginoon, sa amin. Huwag mo po, Panginoon, hayaan na take advantage namin, Panginoon, yung biyaya at ibigay niyo po, Panginoon, sa amin, Panginoon. Tulungan niyo po kami na mas maging masipag pa sa iyong gawain, mas masipag na mag-soul win, Panginoon, mas masipag na magturo sa mga bata, mag-disciple, Panginoon, mag-invite, Panginoon, at marami pa po kami nawa na madala ng kaluluwa sa iyong pahalang, Panginoon, sapagkat nalalaman namin, Panginoon, na gawain mo, Panginoon, ay ang pagbabahagi ng salita ng kaligtasan sa ibang tao, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, huwag niyo po hayaan na kami po'y tamad na tumatanggap ng mga pagpapala mula sa iyo, tumatanggap ng mga supplication galing sa iyo, Panginoon, pero wala po kami ginagawa sa gawain mo. Huwag niyo po hayaan na may karunungan kami, may wisdom galing sa iyo, pero hindi po namin inahablay sa aming buhay, Panginoon. Gamitin niyo po ang bawat salapi na meron kami, talento, Panginoon, oras, Panginoon, para magamit po sa iyong gawain, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, maging ang aming pastor, Panginoon, na bigyan niyo pa po siya, Panginoon, ng kalakasan at karunungan, Panginoon, sa pag-administer, Panginoon, ng gawain mo, Panginoon. Kami po ay nasa gawain mo, Panginoon, upang paglingkuran ka, Panginoon, at gabayan, Panginoon, ang mga taong pinagkatiwala niyo po, Panginoon, sa amin, Panginoon. Huwag niyo po hayaan, Panginoon, na kami ay mawala sa gawain mo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging tapat hanggang sa huli, Panginoon. Nawa ang bawat isa, ang bawat pamilya, ang bawat members, Panginoon, magmula sa Ramba family, Traguro family, Jason family, Kasyano family, Espanyol family, maging kala Sister Kim, Panginoon, kala Sister Jessie, Panginoon. Tulungan niyo po na ang bawat isa, Panginoon, na alalahanin kung paano kami naligtas, Panginoon, sa gayon kumilos kami na may pag-ibig sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po sa gabing ito. Maraming salamat po sa kalakasan ng inyong lalo. Sa iyo po lahat ng kapurihan at ito'y aking pinagpapasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus.
Amen. Maraming Diyos na tila, we humble ourselves, Panginoon, para po mapapurihan kayo, matakila, may tanghal, may taas, mapapurihan, Panginoon, sa lugar ito, ng pananambahan, may lubid, sa aming pagkakaramihan, may lubid. Salamat po, Panginoon, patuloy po kami matulungan na maging mapagpakumbaba sa aming mga sarili. Yes, so akin po ang pagkakasalan ng bawat isa sa amin. Amen. Sa gabi nito, ang aming paglapit, Panginoon, ay kaawaan niyo po kami, nakapagan niyo po kami. At linggin po ninyo ang uli yung panalangin ng bawat isa sa amin, especially namin yung church, sa gabi nito, Panginoon, sa mga pangangailangan namin. So, prayer of the Lord, na patuloy niyo po provide, patuloy niyo po kami na-encourage, bawat isa sa inyong mga mananampalataya. Magkaroon ng compassion, katulad namin yung naramdaman sa mga kaluluwang nasa paligid namin. Kami, Panginoon, ang kalakasang loob, marunungan, Panginoon, na may bahagi ito, spread out the light sa amin, share your word, spread the gospel, Panginoon. Malayan ko, Panginoon, na kami pong lahat ay gamitin po ninyo bilang bahagi, pagbahagi ng Ebanghelyo sa mga nasa paligid namin. Malayan ko din, Panginoon, na patuloy niyo pong gabayan ang mga member ng church na ito mula sa mga bata, tulungan mo po sila, Panginoon, na lumaking may takot sa inyo, magagamit sila sa mabuting pagkakapwa, pakikitungo, mabuting asset, Panginoon, sa pagpapakita nila sa mga nasa paligid namin ang kahalagahan ng bayang Panginoon sa Kristo sa buhay nila. Kung sa ganoon, Panginoon, ay makapag-aral pa kami, Panginoon, ng maraming pang kaluluwa na siya magtitiwala at mananampalataya sa inyong patuloy. Kasi, Panginoon, sa mga kabataan na hindi pong ginagamit ngayon, sa mga bata sa bukid, sa Badyaw, sa mga taga-basic, Panginoon, na hindi po dinadala dito, maging sa mga kabataan nandito, Panginoon, patuloy niyo po silang palakihin, patuloy na gawing gagamit-gamit sa inyong gawain, Panginoon. At someday, maging workers po sila ng gawain nito. Tulong sa pagpapalaganap at pagpapataguyin ng gawain, simulan po ninyo sa panguna ng ating pastor. Salamat ko, Panginoon, continue and encourage us na magpatuloy sa inyong gawain. Lumaki ang mga kabataan ko, Panginoon, na maglilingkod sa inyo, natatakot sa inyong pong palo at pagtutubid. Sa ganun ay magpatuloy po sila, Panginoon, na matapat sa inyo. Ganyan, Panginoon, sa mga adults, young professionals, sa mga leaders and elders, Panginoon, dahil po ako siyang bahalang pagulong sa bawat sa amin na mag-continue ng paggamit sa inyo as your workers and servants, Panginoon, continue humble ourselves, Panginoon, ang sa ganun ay mas maging magamit-gamit pa kami, Panginoon, sa gawain nito. Kung may palagalan namin, ang liwanag ng bawat isa sa amin upang makapagbigay ng init sa bawat isa at makapagpatuloy ang bawat isa sa amin ng sama-sama. Panginoon, please, bigyan niyo, Panginoon, yung pag-ibig na pinagkakalit sa bawat pamilya, sa kanilang tahanan, pagtutulungan, pagbibigay ng pag-ibig sa bawat isa na hindi pa nakakilala sa inyo. Gamitin niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, upang magbigay liwanag sa mga kamag-anakan namin na hindi pa nakakilala sa inyo. Patuloy ka din pong dinadalangin, Panginoon, ang pangangailangan ng gawain nito, Panginoon. Nakita po ninyo ang mga kakulangan sa gawain nito, from manpower to financial, spiritual, Panginoon. Please provide this. Sa ganun, Panginoon, mas maging malago ang gawain nito. Sa ganun, mas malayo ang maabot ng mga salita na pinamamahagi namin, Panginoon. Hindi pong hayaan, nagawanan kami ng inyong pag-ibig, ng inyong paglabay, ng inyong Espiritu. Brother, patuloy niyo po ipakita sa amin ang Diyos na tinigilipan namin ay isang tunay at buhay na Diyos na hindi po kami iniwan kailanman. Dahil naman, Panginoon, continue hear our prayers. Naman, Panginoon, ay kaawaan niyo po kami, kahabagan niyo yung gabi sa anumang dalangin, nilalapit namin sa inyo mula sa pangangailangan ng bawat isa, maging sa pangangailangan ng bawat pamilya, hanggang sa pangangailangan ng gawain ito, Panginoon. Hingin niyo po ang lahat ng aming hinaingat daig. Pakinggan po ninyo ang inyong mga anak na nagpapakumbaba at susumamo, Panginoon, sa paglapit sa inyo, sapagkat ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming pong ikinabalik sinasama sa tamang pangalan ng Panginoon Jesus. Nakila namin, Diyos, patuloy po kami lumalapit at nagpapakumbaba sa inyo pong harapan. Ahawain niyo po kami, Panginoon, naway kalooban niyo po siyang maghari sa aming po mga buhay. Sa mga panalangin po namin na isinambit na po namin, Panginoon, sa mga nauna. Naway kalooban niyo po siyang maganap at sa mga idadalangin pa po namin ngayon sa oras na ito. Panginoon, kaawaan niyo po kami, patawad po sa mga pagkakasala.
kayo po siyang patuloy na pumilo sa aming buhay. Magkaroon kami patuloy ng changes. Patawad po sa karugihan, Panginoon. At nagpapasalamat po kami sa lahat po ng biyaya po ninyo sa amin. Salamat po sa kalakasan. Salamat po nandito kami sa prayer meeting. Hindi po lahat ng mga mananampalataya na bibigyan ng ganitong opportunity. Yung iba nagtatago, yung iba pinapatay sila pag nakita na sila ipupunta sa pananambahan. Ngunit kami po ay blessed sapagkat malayo po kami nag-iinod na nakakapag-pray sa inyo. Kaya naway mag-treasure po namin ito. Na hindi na po kami magre-reklamo, Panginoon. Hindi na po sasama yung loob namin kapag ini-invite kami, hindi na yung tutulak pa kami, Panginoon. Hindi na yung pipilitin pa kami, Panginoon. Hindi na yung susunduin pa kami. Alam na po namin dapat yun sapagkat tigtas kami. May Kristo kami sa aming buhay. Iba na Espiritu kami, pupunta kami ng langit. Dapat alam na po namin yun. Naway, Panginoon, yan po ang ilagay niyo po sa puso't isipan ng bawat isa sa amin dito po sa Macedonia Faith Christian Baptist Church. Patawad po. Pagpatawad niyo po, Panginoon, ang pagkukulang ng bawat mga kapatiran. Kung ganyan man po nasa isipan at nasa puso, ipagpatawad niyo po, Panginoon. Bagan niyo po kami, awaan niyo kami, at away sa susunod po na linggo. Susunod po na Wednesday, hindi po magiging ang attitude po namin, Panginoon. Kayo po ang siyang magpapaalala sa amin na dapat po namin pahalagaan ang bawat po ninyong gawain. Lord, we are praying for the peace of Jerusalem, peace of Israel, na ngayon po dumaraan po sila sa mga giyera. Ingatan niyo po sila, Panginoon. Magpapadala po kayo doon ng mga missionaries upang maligtas po ang kanilang kaluluwa. Maging sa ibang panig ng mundo, dito po sa Pilipinas, Panginoon, i-raise niyo na po mga preachers, mga teachers na hayo upang ipahayag niyo pong ebanghelyo sa iba't ibang panig ng mundo. Durugin niyo po, Panginoon, ng mga bansa na nagmamatigas upang makapasok po niyo pong ebanghelyo, Panginoon. At Panginoon, nalaya rin po namin na pagpalain niyo po ang mga faithful giver dito po sa gawain ninyo. Faithful na magbibigay sa pagbibigay. Gawin naman ang pagbibigay sa mga other churches na nagbibigay po ng kanilang division giving dito po sa gawain. Faith promise nila. I-bless niyo po sila, Panginoon. And naway this coming Sunday, may bigay namin yung aming faith promise together with our tithe and offering and some commitments po namin, maibigay po namin, Panginoon. Kayo po siyang kumilos, mightyfully na maging faithful po kami sa giving po namin, Panginoon, at sa mga commitments po namin. We are praying for church lot and building. Pagkalooban po kami. At kung ang lugar na ito ay ipagkakaloob sa amin, Panginoon, kami po ay magiging masaya. Help me, Panginoon, gagawa po ako ng letter upang ibigay po nun sa may-ari. Patungkol po, Panginoon, sa na kami po ay nagdi-desire na ang building po na ito lupa ay mapunta po sa inyong gawain. Kalooban niyo po nawa, Panginoon, na siyang maganap sa bagay na ito. We're praying for evangelism programs. Samahan niyo po kami. I-empower niyo po, Panginoon, ang aming pong mga evangelism program, good news class. Kayo po mag-provide din po sa pangangailangan, Panginoon, sa children ministry, sa GK, sa Bukid, sa Badyaw, at sa iba po pong, Panginoon, mga lugar na nagtuturo po kami ng mga bata. Naway, Panginoon, ng mga batang ito ay maalalayan namin, madala namin sa gawain po ninyo, maturuan namin sila. And someday, lalaki po sila na maglilingkod at magiging manggagawa po ninyo, Panginoon. Maging Ama, ang mga song readings po namin, Great Commission assignment, naway mag-involve pong bawat sa Islamic Friday. Meron po kaming malaki ang song winning, naway makadalo po ang mga kabataan po, lalo po sila wala pong pasok at mas malakas po sila, Panginoon. And Lord willing din po kung sino pong gusto sumama sa mga atod, kung kayo po siyang magpahintulot, aming Ama. Naway magawa po namin ito weekly, hindi po mamatay ang song winning po sa amin every week. And we are praying for our Bible studies and online Bible studies. I-bless niyo po ito, Panginoon. Maging mga cottage prayer po, i-bless niyo ito, Panginoon, na hindi po ito madlang ng kaaway at magpatuloy po ito. At bumibigat po, Panginoon, ang nangangailangan po ng mga preachers, Panginoon, sa gawain ninyo na siyang hahayo upang puntahan po yung ibang lugar na hindi na po kayang puntahan ng inyong lingkod. Naway kayo pong siya magpapadala ng mga preachers sa gawain, faithful
members, Panginoon. At the same time, yung finances po namin, kailangan din po, Panginoon. Napakaraming kaluluwang aanin, ngunit, Panginoon, wala kami pong mga materyales. Kaya kayo po siyang magpapadala upang mas lalo pa po maraming taong makakilala sa iyo, Panginoon. We're praying sa mga tanghina, Panginoon, mga nagbaksay. Kumilos kayo sa kanilang buhay na makabalik sila sa gawain, Panginoon, bago man na kayo po ay bumalik. Naway maglingkod muli sila sa iyo, Panginoon. Kilusin niyo po sila, kayo po nakakilala sa kanila. Naway bumalik po sila, Panginoon, bago pa po mahuli ang lahat. At kayo po siya magpapaalala sa kanila. We're praying, Panginoon, sa youth revival is coming Saturday. Kalooban niyo siya maganap. Panginoon po ay magkaroon po ng pamasahe, Panginoon, para makapunta po kami doon. At naway bawat isang kabataan ay makapunta po kami. Lord, i-bless niyo rin pong Thanksgiving namin this coming December. Patnak po yan, Panginoon, din mag-provide sa pangailangan namin. Itong program, bless niyo po ito, Panginoon. Yung Vision Night, December 29, tulungan niyo kami ng mga ilalatag po namin para po sa gawain ninyo. Kayo po siyang kumilos, Panginoon. We are praying for Family Camp and Youth Conference next year. Naway lahat po kami makapunta po dito. Makaipon po kami, Panginoon, mga kabataan. Pag-ipunan po namin ito sapagkat ito po'y napakagandang event sa ikalalago at ikatitibay ng pananampalataya. And Lord willing, magkaroon po kami ng World Missions Conference next year at kasama rin po ng mission anniversary namin, third mission anniversary. Panginoon, kayo po siya mag-provide sa amin po pangailangan, dakilang Diyos. At ang tema po namin next year is Strive in 2025. Naway, Panginoon, kayo po siyang magpala sa buong taon namin ng 2025. Magpapatuloy po kami hanggang hindi pa po kayo bumabalik. Magtatapat po kami sa mandato na pinagkatiwala po ninyo sa amin. We're praying for rent, expenses po namin, rent, electricity, water. Salamat po sa mga nabayaran namin. Sa mga hindi pa namin nabayaran, Panginoon, kayo po siya magkakaloob, Panginoon, sa aming po mga pangailangan. We are praying also sa mga projects, katulad po ng heat insulation, pag-install po, at mixer po. Thank you po, may speakers and amplifiers po na dumating. Kailangan po namin ng mixers and cables. Kayo po siya magkatop at patuloy po mag-supply sa amin pong heat insulation, sa mga karagdagan pa pong mga bibilihin, Panginoon. At i-bless niyo po, Panginoon, ang service po namin this coming Sunday, simula po umagang hapon. Pangunahan niyo po kami banal na Espiritu at maging tapat na ang bawat isa sa amin pong pag-worship this coming Sunday. Maging Ama, ang aming pong prayer meeting and prayer vigil. I-bless niyo po ito. December 6 po aming next prayer vigil. Naway pagkaisahin po namin ito. At manalangin po kami sama-sama para dito. Sunday school po namin. I-bless niyo po discipleship and yung aming fellowship. At dalayan rin po namin ang spiritual growth ng bawat isa. At spiritual maturity. At dalayan rin po namin na madagdagan ng mga manggagawa dito po sa gawain ninyo, Panginoon. Kailangan po namin ng mga preachers, teachers, at mga sa orchestra, tagapagturo ng choir, at pagdidid po ng aming music. Kayo po siya magpapadala sa aming Panginoon. Tulungan niyo po kami. And we are praying for other church ministry, music, teaching, inviting, maglilinis, at tagasundo. Naway, Panginoon, i-bless niyo po ito at kayo po magsusupply ng aming po mga pangailangan, Panginoon, at ng mga tao. Kayo po magsusupply, Panginoon. Tulutan niyo po ang bawat mga membro. Magkakaisa po kami, magtutulungan po kami sa lahat po ng gawain upang maging magaan po, Panginoon, at hindi po maging kabigatan po sa iba. Kaya hindi po namin, Panginoon, ang aming bansa na tulungan niyo po sa kinakaharap po ngayon na krisis sa politika. Panginoon, ihinto niyo po, Panginoon, ang ginagawa po, Panginoon, na hindi maganda. Kayo po magsaway at kayo po magbigay ng katuwiran sa mga leaders ng aming bansa, Panginoon. Ituro niyo po sa kanila dapat gawin at pigilan niyo po mga masamang atha ng kanila po mga isip. Kailangan rin po namin ang aming community, Panginoon. Bagamat matigas ang puso sa paligid, ulit sa ibang ibayo, Panginoon, ay mayroon pong mga puso malalambot na tumatanggap namin, Panginoon. Ngunit nilalayan pa rin po namin sila, Panginoon. Bibigyan naway, Panginoon, matanggap nila ang gospel sa kanilang buhay
Alisin niyo po ang mga ginagawa ng kaaway, Panginoon, to distract them at hindi nila pakinggan ang inyong pong Ebanghelyo. Salamat po, Panginoon, sa gabi ito. Dalahin po namin, i-bless niyo po ang message sa gabi ito. Encourage niyo po kami sa pamagitan ng message na ipagisingin niyo pong bawat isa. Kalooban niyo pong maganap sa panalangin namin, aming Ama, at banal na Espiritu kayo po siyang pumilos sa bawat isa po sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Amen. Purin po ang Panginoon sa ating po panalangin. Tayo po